Hi guys, welcome back again to our YouTube channel. If you're new here, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Okay, so today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng SSS account online. So, paano gumawa ng user ID at password. Okay, so wag na nating patagalin, simulan na natin. Now, una, i-search lang natin yung www.sss.gov.ph. Then, mapupunta po tayo dyan. Then, makikita natin yung Republic of the Philippines Social Security System. Click lang natin yan. Then, so dito, mapuproceed po tayo dyan. Since wala pa tayong account, we need to create now. So, click lang natin yan, si create now. Ayan. Then, mapuproceed po tayo dito sa my SSS registration. So, dito, select mo yung member if ikaw mismo ang magbabayad privately. Select mo naman yung employer kung ikaw yung nagpapasahod. Then, if meron po kayong kasambahay sa bahay, so you select household employer. Kung kayo naman ay pinapasweldo ng isang agency, you need to select coverage and collection agency. So, since member po ako, so clinic ko yung member kasi individual po yung pagbabayad ko. Private po yun. So, dito, no, member po yung sinelect ko ulit. No? Ayan. So, pagka-click ko dito, may 4 na steps kung paano mag-create ng account. So, now we have account details, then personal information and address, review, then completed. So, yan ang kumpletuhin natin para makuha yung user ID at saka password. So, dito naman sa baba, kindly choose your preference. So, registration preference, gagamit tayo ng savings account number if nakalink po yung savings account number sa ating SSS. So, ilagay lang natin yung savings account number dyan. So, kung bank account yung gagamitin natin. If we have UMID card also sa SSS, pwede rin nating gamitin yan. So, kung may PIN code po tayo, pwede rin gamitin natin yung PIN code for registration preference. So, ito naman, so ito yung gagamitin ko, yung employer or household. Pwede kayong kumuha dyan sa SSS office nila. Magbibigay po sila ng employer or household ID. For payment preference naman, pwede nyo gamitin yung reference number sa pagbayad nyo ng SSS. Also, pwede rin yung date sa loan nyo. We have also transaction number. Pwede rin yon. Then, your pension monthly. So, kung nagpipension na kayo, pwede rin yon gagamitin natin. So, pagkatapos niyan, pag-select po natin, sinelect ko yung employer or household ID. Then, nilagay ko yung SSS number na binigay ng SSS office sa akin. Then, bawal po ipakita kaya hindi ko na pinapakita po. So, next natin gagawin is ilagay lang natin yung SSS number natin. Then, mobile number. Then, sa email address, ilagay nyo yung Gmail natin. Then, sa confirm email address, ilagay mo lang ulit yung ano yung nilagay mo dyan sa email address. Then, gumawa po kayo ng user ID. So, kung ano yung ginawa mong user ID dyan sa preferred user ID, dapat magkatugma po siya sa confirm user ID. Then, we have preferred password. Dapat magkatugma din yung preferred password sa confirm preferred password. Dapat magkapareho po siya before you select next. So, pagka-click natin yung next, so mapuproceed po tayo sa personal information and address, which is the second step. Ilagay lang natin yung last name, given name po natin, ating pangalan. Then, we have the middle name or ating middle initial. Then, we have extension kung may junior, senior, ilagay nyo yan. Then, we have also date of birth. So, kailan kayo pinanganak. We have the mailing address information. Taga saan po kayo? Ilagay nyo lang dyan. We have street, subdivision. Yan. So, ilagay nyo dyan. If taga Metro Manila po kayo, just check yung nasa bilog. If taga probinsya po kayo, check nyo yung province.
Then, foreign information address if taga-ibang bansa po kayo. Then, dito sa country select nyo yung Philippines. So, make sure na na-fill out mo. Then, after nyan, click mo lang yung next pag makatapos po kayo ng fill up sa information. So kindly click lang natin yung next. So, ganito po yung pag-fill up ko sa mailing address. Di ko na sinali yung name kasi private information po yon. So, select ng room. Since sa amin is street lang, no? Street lang. Nilagay ko yung purok namin, purok 4. Then, select ko yung province. Pagka-select mo nung province, makikita mo dyan yung box. Pumili ka lang doon kung saan malapit. We have Misamis Occidental, then Balyangap. Yan. Then, we have also Barangay Naboros. Yan. Then, postal code. Automatic po maglalagay yan si postal code pagka login natin. Then, dito sa foreign address, hindi ko na nilagyan kasi hindi po foreign yung wala po tayong foreign address. Then, dito, iselect nyo yung Philippines. So, hanapin nyo yung Philippines. So, make sure na nilagyan nyo ng Philippines ito. Okay. So, click natin yan. Then, click na natin yung next. Okay, so ito po yung third step, which is review, kung saan i-review po natin yung personal information kung may mali ba. So di ko na ipapakita yung sa ibabaw kasi more on private information po siya. So dito i-click lang natin and I accept, then create account. Then my message po dito, please check your email for notification and complete the registration process. So, yung nilagay natin na Gmail, doon po sila magbibigay ng notification po sa atin. So, i-check lang natin yung ating Gmail. Okay, so, ayan po. May na-receive na po tayong message galing sa SSS security system. You need to activate your account within 5 days, working days by clicking here, no? I-click lang natin. So, gagana lang itong link na ito within 5 days. Make sure na i-click natin agad once ma-receive po natin kasi 5 days lang ang ibibigay nila. Then, dito, to activate my SSS account, ilagay lang natin yung last 6 digit ng ating SSS number. So, pagkalagay natin, click lang natin yung proceed. So, make sure lang po natin the last 6 digit number yung nilagay po natin. So, pagka-proceed po natin dyan, makikita po natin yung password. So, yung nilagay natin na password dun sa pag-sign up natin, dapat yun ang ilalagay natin na password dito. So, make sure nakalagay po yung password. Then, pagkatapos nyan, click nyo yung set password. Then, dito, bumalik po tayo sa links yung www.myss.com. Then, ilagay lang natin yung user ID natin at saka yung password. Then, click lang natin yung sign in. So, subukan natin if gagana ba talaga yung ginawa natin. So, dito na part, may PIN code po na iti-text po sa atin yung SSS sa ating cellphone number na ginagamit po natin sa pag-sign in. So, click nyo yung get code. Then, ayan. So, make sure na subaybayan po yung text. Then, ilagay po natin yung code. Then, click lang natin yung login. Pagkatapos natin makuha yung verification code or OTP. So, may 6 number dyan na ibibigay si SSS. Then, dito, punta po tayo sa setup security system, no? Or security questions. Pumili po tayo ng questions, then sasagutan lang po natin yan. So, select question. So, click yung nasa gilid dyan ng may arrow down. Then, pumili po kayo ng question. Ayan. O, pipili lang po tayo dito. So, hindi po ito ibibigay sa ibang tao. Then, select lang tayo ulit ng ibang question. Question number 2 natin.
So, hindi ko na ipapakita yung answer kasi alam niyo na, for private information po. Yun. So, nakaselect ako ng 2 questions. Then, click submit. So, next ulit, kukuha po tayo ng OTP. Iti-text po dyan sa SSS number natin. So, pagkakuha natin yung OTP, kindly click proceed. Then, last nito, click lang natin yung agree. So, hindi ko na ipapakita yung dashboard kasi po, ito ay private information po at hindi ko ipapakita po sa inyo. So, kayo na mag-explore doon sa dashboard. So, pwede rin ito sa cellphone. So, ilagin nyo lang yung username mo at password at makikita mo na yung iyong contribution, total contribution at iba pa. Okay, so before tayo gumawa ng account online, make sure na pumunta muna tayo doon sa SSS office para magkaroon tayo ng SSS number before tayo mag-create ng account dito online. So, that's all for today sa ating video. Hopefully, nagustuhan nyo. So, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel for more helpful online tutorial. If may comment po kayo or may katanungan po kayo, just comment down below para masagutan po natin yan. So, that's all for today. Goodbye and God bless po sa ating lahat. See you on my next video.